everyone. I am Adriana Angel Agnita, and it is my pleasure to welcome you to our end semestral project and pre-final examination in Basic Occupational Health and Safety. This project has been guided by our esteemed subject teacher, Engineer Rosemary B. Saavedra, along with my fellow group members, Miss Ana Cassandra Flores, Miss Grace Malibiran, and Mr. Jansen Evangelista. We will be presenting our comprehensive study featuring Barangay 29 in Laulao, Cavite City. Our presentation will cover the following three areas. First is demographics, housekeeping, material handling, material storage, fire safety, electrical safety, and lastly is occupational health. So first, for our demographics, let's hear from Miss Ana Cassandra Flores. Good day, I am Ana Cassandra A. Flores, and today I will be discussing the first part of our end of semestral project report, which is the demographics. In this part, I will be discussing the population and the population by age and gender group of our chosen facility, which is the Barangay Hall of Barangay 29, Laulao, located in Cavite City. Presented on this slide are the questions that we have asked the barangay captain regarding the population. First, how many employees do you have? Second, what are the schedule do you have in a day and how many employees are present in that specific schedule? The answer of the barangay captain will be presented on the next slide. Yung una pong question, ilan po yung employees po na nag-employ? Kahit po estimated. Actually po kasi sa inisip ko sabihin yung kasama namin mula limitation pag-awal secretary president po sa mga nila maging meron po tayong 40 plus workers. Kasama na yung Tapos po, yung sa day-to-day basis po, may iba po bang scale or yung shift po? Actually, kada isang araw, meron tayo isang barangay kagawad duty, tapos yung secretary president, tapos siyempre ako kami kami, tapos meron din tayo morning na-duty naman. Tapos po yung po ba yung kada shift na po yan, para po ilang person po yan kada shift? Sa morning, bali sa morning, ano kami? Tatlo. Nasa walo. For the first question, according to the video presented previously, they have a total of 40 employees. For the second question, they have 2 shifts, day and night shift, which has 8 employees per shift. Presented on this slide are the questions that we've asked regarding the population by age and gender group. First, can you state how many male and female workers do you have? Second, what is the age range of the employees? Tapos po, dito naman po tayo sa population age and gender. Para po bang may ano po ba kayo kung ilan po yung male or female and female workers po na meron po dito sa Hindi po sabihin yun sa buong residente. ano naman yung sa yung mga officials? Sa officials. Bali, ano yung personal na trabaho? Parang ilan po yung male po na employees dito kasi yung po yung mga female na employees. Bali po sa opinion natin, nasa 10 may Tapos yung sa male po, parang
Siguro sa 12 sila tapos 30 yung 22 yung ano. 28 yung isang Tapos po yung mga age po ng mga employees na po rin, saan po nag-range? May mga 20 to 30 po ba, 30 to 40? Bali, yun yung po, sa ano namin haliwan sila, meron din yung range ng 50, 40 to 50, halos ano wala Halang-halang. siya. For the first question, according to the barangay captain, they have a total of 40 employees, which is composed of 28 males, while the rest of the 12 are females. For the second question, the youngest employee that they have is 19 years old, which is commonly the SK officials, while the oldest employee that they have is 50 years old. Therefore, the age range of the employees in their barangay facility is 19 to 50 years old. Punta naman tayo sa housekeeping. So dito, malalaman natin kung sinusunod ba nila yung 5S sa kanilang barangay at ano yung mga equipments or materials na ginagamit nila sa paglilinis ng kanilang barangay. So malalaman din natin dito kung ano yung mga ginagawa nila upang mas mapanatili at mas maging maayos yung workplace nila. Pwede niyo po bang i-describe kung ano po yung mga ginagamit yung mga machine or mga system na panglinis dito sa workplace po para mapanatili po ito? Kadalasan naman, baga parang yung gamit din ng pambahay ba, yung inala natin dito, like pagdating sa CR, di ba, yung mga mostly kung yung ginagamit sa bahay. Ang naman natin sa libo, yung mga chemicals nila pang sa bowl, tapos yung detergent powder, ganyan. Pagdating naman dito sa pagdating naman dito yan, like dito sa ang ginagamit natin dito, mostly yung lang ano ba cargo? Yung Mga ano rin po, yung mga equipment din po na ginagamit sa bahay din. ganun lang naman siya. So, next question po is, paano niyo po napagbubukod kumbaga yung mga sa mga importanteng document dun sa mga hindi importante? Bali may kanya-kanya silang may kanya-kanya silang storage ba? For example, kung para sa budget plan, yung dokumento, nandun siya sa isang storage o kaya yung tawagin natin yun. Kasi dyan sa baba, kung mapapansin nyo, meron tayong yung mga cabinet. Merong metal cabinet, meron din plastic cabinet. May kanya-kanya silang kung budget, kung resident, kung basta yung siya, yun yan, labeling ba, parang So ano po yung mga ginagawa nyo na para laging malinis na hanggang sa tumagal yung panahon, laging yun nga po malinis, matibay yung mga gamit nyo? Kasi sa ganyan, yun nga, ang bili ko din sa mga staff natin dito, yun nga, regular yung lilinis. Tapos, kung meron mang, kahit sabihin natin na simpleng problema, halimbawa, for example, is yung kung merong leak, diba, gawin na agad. Huwag na hayaan tumagal. Tapos, regarding naman sa mga para din naman sa safety natin, yung mga safety outlet, pag merong quarterly, meron kasi kaming tanod na maray sa electrical, yan, pinapacheck namin para na rin sa safety namin. Yan ang mga gagawin natin. According to the barangay captain of Laulao, so ang mga karaniwang ginagamit daw nila na equipments or materials is yung mga normal equipments lang din na ginagamit sa bahay, gaya ng mga tambo, mga mop,
and then mga spray chemicals para sa CR. So yun yung ginagamit nila. And then for the separation of documents, important documents and unused documents, so nag-a-assign daw si barangay captain kung kanino mapupunta yung halimbawa sa secretary, yung mga nararapat sa kanya na documents, so sa kanya yun nahanapin. And then for the treasurer, sa kanya yung budgeting plan, and then to the other employees, may mga naka-assign din sa kanila. And then sa observation ko lang is parang hindi siya gano'n naka-organize kasi nung nakita namin yung mga documents is nakasalansan lang siya sa sahig. So maaari magkaroon ng accident, halimbawa is matuluan ng tubig or malipad ng hangin and then mapunit, so ganun yung maaari mangyari. So siguro understandable naman yun kasi hindi pa ganun ka ayos yung barangay nila kasi nire-renovate pa lang, and then wala pa silang mga masyadong storage na paglalagyan, kaya siguro ganon. And then sa pagpapanatili naman ng kalinisan ng kanilang barangay, so the barangay captain nag-a-assign daw siya ng regular na maglilinis. Halimbawa naman kung may mga maliit na problema or may mga problema, so inaayos daw nila agad yun para hindi na lumaki at hindi na maging hassle pa sa kanila. So now, let's proceed to material handling. So, meron tayong 4 questions dito na nakasaad sa material handling in terms of manual and mechanical handling equipment. So, una, malalaman natin kung meron ba silang handling equipment na present sa kanilang establishment or sa barangay. So, the second question is kung meron ba silang manual handling equipment na ginagamit. Third question is kung meron ba silang mechanical handling equipment. And lastly, kung may mga protocols ba sila na sinusundan para ma-ensure natin yung kaligtasan habang ginagamit natin yung mga equipment na nasabi natin. So, sa other equipment naman po, meron po ba kayong equipment na ginagamit in terms of manual handling po? Actually, pwede natin may isama yan yung sa manual, yung ginagamit natin part dyan. Okay. Bali yung cart, yun yung ginagamit namin para madala yung, yun, tulad ng sinasabi ko kanina, yung water pump, kasi medyo may kalakihan siya, may kabigatan. Yun yung sadyang ginagamit namin para mailabas namin yung si water pump papunta doon sa labasan sa sasakyan natin sa photo. Okay. Yun, so ganun, para din maiwasan kasi mabigat talaga eh. Okay. So, kumbaga, yun na po yung safety measure na sinusundan nyo, no? Para po, pag kung sakaling may mabigat tayong equipment, madali nating madadala yung mga bagay. Oh, yes, tama. Maiwasan po yung disgrasya. So, according to the barangay captain of Lawlaw, so sinabi niya na present yung manual and mechanical handling equipment nila, and doon natin makikita na sapat yung kagamitan nila para sa dalawang equipment na yon. And nagagawa nila yon, no, para mapahintulot yung effective na pamamahala pagdating sa pagbubuhat ng mga mabibigat na gamit, especially kapag may emergency situation tayo. So, yung presence nung kagamitan na yon, katulad nung mga carts natin and yung mga trolleys, especially yung kotse nila doon, no? So, sa pamamagitan no, nasisiguro nila na yung mga kagamitan sa barangay, lalong-lalo na yung mga mabibigat, nagagawa nila na maayos kasi nadadala nila ito sa pamamagitan ng paggamit ng manual and yung mechanical handling equipment. So, bukod pa dito, yung pagsunod nila sa mga safety protocol sa paggamit ng manual and handling equipments is nakatitiyak tayo na yung kaligtasan ng mga staff and yung members is nasusunod natin, kasi sa pamamagitan ng paggamit nila ng mga equipment na yun, naiiwasan natin yung mga aksidente. At the same time, natitiyak natin yung kaligtasan din ng mga residente, lalo-lalo na kapag may emergency tayo. So, yung kabuuan ng lahat ng yun,
yung pagdating sa handling equipment and yung sa mga safety measures is napapakita ng ating barangay na handa sila at yung barangay may kakayahan sila na sundan yung mga tama at maayos na paghawak or pag-maintain ng tamang pagkuha ng mga materials na mabibigat dahil nasusundan nila yung mga tamang way o yung tamang protocols pagdating sa paggamit ng manual and mechanical handling equipment, lalo na sa mga emergency situations. For the material storage, I ask these following questions. First, does your barangay have storage or warehouse facilities? Is your facility properly illuminated? Is it properly ventilated? And lastly, do you have at least 2 fire exits in your establishments in case of emergencies? To hear the answers, let's watch this video. Okay po. So, in terms naman po nung mga storage po nung nyo po, nitong facility na po, meron po ba kayong mga pinagtataguan na mga gamit po? Oh, yes, meron tayo dyan. Meron tayong isang lugar talaga dyan na yan, pinagtataguan ng tatambangan ng ibang gamit ng barangay. Siyempre, mostly yung mga hindi na talaga nagagamit ng barangay, saka yung mga lumang dokumento na dati dun sa palitan kong kapitan. Meron tayong sariling unit storage dyan. Yung room po na sinasabi nyo, ano po siya? Properly ventilated naman po, tapos may ilaw po. Oh yes, meron naman siyang ilaw. Tapos properly ventilated. Siguro masasabi ko kasi kung mapapansin nyo doon, malalaki naman yung bintana niya. May 2 bintana siya. Tapos yung pintuan natin doon, 2, na kapag naman binuksan natin parehas, magkatagusan naman yung So, open air po siya, no? Tsaka sabi niyo po may 2 po siyang pinto. So, parang pwede po siyang fire exit in case of emergency po, 2. The barangay captain confirmed that they have storage facility which they referred to as the multi-purpose hall. The room is designated for storing unused material, equipment, and all documents, particularly from the former barangay officials. The room is well maintained with 2 doors and large windows, providing ample natural light and air circulation, ensuring proper illumination and ventilation. Additionally, the 2 doors serves as emergency exits, enhancing safety in terms of emergency such as a fire. Let us now move on with fire safety. In this part, we're going to focus with warning devices, fire safety equipments, and the drills that the barangay conducts. On this slide are the questions that we have asked the barangay captain regarding the fire safety of the barangay facility. First, do you have any warning devices present in your facility? Second, do you have fire safety equipment such as fire extinguisher or any safety equipment to use in case of fire emergencies? And third, are you conducting a fire drill regularly to ensure that the employees are prepared and knowledgeable in case of fire emergency? So, doon naman po tayo sa fire safety po. Meron po ba kayong mga warning devices po na present po dito sa facility po or sa barangay po? Oh yes, meron tayo. Dito niyo siya makikita sa dyan sa may malapit sa basketball court. Bali,
bali, mapapansin nyo, meron tayong tawagin namin yung public address. Kasi, bali nakakonekta siya sa CBRNO. Once magkaroon tayo ng, halimbawa, kasi malapit tayo sa dagat, warning tsunami, o di kaya malakas na lindol, yun, a-alarm siya, tutunog siya. Para yan, malaman din ng, natin, malaman ng, bawat isa ng mga tao dito sa atin. Then, dito naman po tayo sa may mga safety equipments po kayo para po sa fire. Kunwari po yung fire extinguishers, ganun po. Actually, meron talaga tayo yan. Kaso nga lang, kung mapapansin nyo, under construction pa itong barangay hall natin, bali merong kakapit dyan yung smoke detector. Tapos regarding sa fire extinguisher, kasi may proseso doon eh. So, kailangan pa natin i-apply sa Bureau of Fire para magkaroon tayo ng permit nang makapag-request tayo ng fire extinguisher. Pero meron naman tayo yung equipment na in case na, halimbawa, kung naman sana magkaroon ng sunog, meron tayong yun yung portable water pump. Yun yung ginagamit namin kapag halimbawa nagsisimula pa ng susunog para maapulan namin maaga pa habang hinihintay yung bumbero. So, parang yun po yung magiging first aid po in case na magkaroon po ng sunog. So, ano naman po? Dito po ba, nagkakandak po kayo regularly ng mga fire drill po? Kunwari po yearly or quarterly po, may mga kinakandak po bang ganong activities po? Oh, yes, meron talaga. Bali, actually, nakausap ko si CDRMO. So, naka-schedule kami, hindi lang nila maibigay sa amin yung exact date para doon sa gaganaping fire drill dito sa barangay. Pero yung mga natin, yung mga kalahati sa tanod natin kasi sila yung matatagal. Nagko-conduct sila, umati sila ng nakati na sila ng training regarding fire drill. Kumbaga, meron na rin silang mga yung basic, may alam na rin sila kung paano yung gagawin nila in case magkaroon na tayo ng ganung klaseng sakit na. So, yun po. Bali po, regularly naman po nagkakandak Yes, po ng mga fire. meron yan. So, Sa yun- pagkakalam ko, quarterly ba o kung di, 2 beses sa loob ng isang taon. For question number 1, according to the barangay captain, their building is currently equipped with a public address warning system instead of individual smoke detectors. They are actively working to comply with the regulations of Bureau of Fire Protections by processing and implementing the necessary measures, including their plans to install smoke detectors soon. The public address system functions by allowing them to broadcast emergency instructions and alerts to all occupants simultaneously, ensuring that everyone receives timely and clear information during an emergency. Therefore, in their barangay, this system is crucial for managing emergency situations, especially during a fire outbreak. For question number 2, the barangay does not have a fire extinguisher on hand, but instead they have a portable water pump available for fire emergencies. Given that the barangay is newly built, there are several crucial steps that they still need to be taken to ensure full compliance with safety standards. This includes meeting the requirements set by the Bureau of Fire Protection, the agency responsible for overseeing fire safety regulations. The barangay is actively working towards fulfilling these requirements to enhance the community's overall safety and preparedness in case of emergencies. For the last question, according to the barangay captain, fire and earthquake drills are conducted annually in their barangay as mandated by the government to ensure the community's safety and preparedness. These drills train the residents in evacuation procedures, safety protocols, and emergency resource utilization. By complying with the government regulations, the barangay prioritizes the well-being and readiness of their community members, emphasizing the importance of preparedness in safeguarding lives and property, especially in times of emergencies. So now let's proceed to electrical safety. So ang question natin ngayon,
dito natin malalaman kung iiwasan ba ng kanilang workplace, establishment, or yung barangay nila mismo pagdating sa mga electrical hazards. So, bigyan na tayo ng example, katulad na lamang ng mga electric shock, or yung pag-overheat, or pag-overload ng mga materials nila doon or equipment. So, sa pamamagitan nun, ano yung mga precautions nila para ma-implement natin yung electrical safety doon sa barangay nila? So yung tanong po namin is, paano nyo po may iwasan sa loob po ng facility nyo or sa barangay nyo po yung mga electric hazards? Katulad po nung kunyari may nakukuryente po, ganyan. Ano po yung mga ginagawa nyo, yung mga steps na ginagawa nyo para po maiwasan po natin yung mga ganong klaseng aksidente? Okay. Yung regarding sa ganyan, syempre talaga number one sa atin dito yung safety nga. Okay. Bali, quarterly, meron kasi tayong isang staff dito sa barangay na electrical siya maalam sa kuryente. So, quarterly, pinapacheck natin yan, mga outlet. Kung halimbawa, kasi minsan hindi na iwasan, di ba, na dadaan na siya ng tubig, di ba, natutuluan. So, para maiwasan natin yan, yung mga short circuit. Okay. Bali, quarterly, pinapacheck natin yung mga outlet. Tapos, pagdating naman sa regarding kasi, kung mapasin dito, di ba, may kanya-kanya kasi ano yan eh. Kung halimbawa, itong ilaw, bali isang circuit breaker siya, si outlet, isang circuit breaker. Kumbaga para yung bawat gamit ba, yan, si aircon, may sariling circuit breaker. Breaker para kung sa ganun din, siyempre, maiwasan natin yung overload ba kung Tama po. Tapos yung sa generator nyo naman po, paano nyo po nagagamit yung generator nyo dito sa barangay? Yan, magandang tanong yan. Kasi si generator natin, kadalasan dito sa lugar namin, mawalan ng kuryente, minsan doon lang sa isang parte, hindi pangkalahatan ba? Opo. Halimbawa, tulad yun, doon sa kabilang kanto, tulad ng nabanggit ko kanina. Pag doon na wala ng kuryente yun, dinadala natin sa generator. Kung sa ganun, magamit din nila. Lalo kahit pa doon sa simpleng ilaw lang o sa isang recharge ng cellphone, magamit nila. Masabihan sila kahit sa ganun pumamaraan. Last na po. Yung sa mga wirings nyo po, paano nyo po siya tinatago or paano nyo po siya nilalagay sa isang lugar para po maiwasan po natin yung mga disgrasya katulad po nung kapag nadaanan po ng tao, ganyan, pwede pong matalisod o ganyan. Paano nyo po inaayos yung wirings nyo po dito sa barangay? Actually po, pagdating sa ganyan talaga, yan yung talagang iniingatan natin. Kaya kung mapapansin mo dito sa lugar natin dito, kumbaga, nasa proper talaga siya, yung wireless natin. Hanggang maaari, iniiwasan namin na yun na may kung mapapansin nyo, walang wire o cable na nakalakas o nakikita nyo. Bali yan, kung hindi nasa loob siya ng pisa mo, nasa loob siya ng neto ng bago natin. Hindi man, sakali man na meron kayo nakitang nakalabas na wire, sinusigurado natin na meron siyang tawag doon yung parang may protect, may case na yung protector. Yan tulad yung ganyan yung basta yung kahit maatakan siya, hindi rekta. Diba? May nakatakip sa kanya. So, according to the answer of our barangay captain here in Barangay 29 Laulao, in terms of electrical hazard prevention, naipapakita ng barangay nila na napaprevent nila yung mga dangers or hazards kasi meron sila doong isang staff or member na professional pagdating sa electricity. So, ang ginagawa nila, nagkakaroon sila ng mga regular checks or mga inspections para magkaroon tayo ng tuloy-tuloy na maayos ng supply ng kuryente and para ma-prevent din natin yung mga electric hazards. So, pagdating naman sa organization and safety of wirings,
yung mga wires ng barangay or sa lugar nila doon mismo sa loob ng barangay. So, base sa mga picture na makikita natin or base sa inspection ng mga interviewers, so makikita natin doon na properly organized yung mga wires nila. So, hindi siya masyadong na-expose sa mga tao para maiwasan natin na maapakan or masira agad. So, yung mga wires nila is naka-place, no? Either sa loob ng kisame or meron siyang protection, no? Yung wire nila para hindi siya ma-expose basta-basta. And lastly, yung overall safety approach. So, yung barangay is, inaalala talaga nila yung electrical safety, no? Lalo-lalo na yung pag-organize ng mga wires nila kasi pinapractice nila yung mga ganong way, no? Para ma-ensure natin na safety yung lugar natin at the same time secure yung environment natin, especially sa mga staff doon, yung visitors and yung members, no? Para hindi natin matigil yung operasyon doon sa pagtatrabaho. So kung magitan na to, no? Yung mga magagandang approach ng mga barangay or sa members natin doon sa barangay, no? Na ipapakita nila na meron silang seryosong hangarin o maganda yung way nila, no? Para magkaroon tayo ng ligtas at maayos na lugar pagdating sa trabaho, sa oras ng trabaho. And for the occupational health, I ask these following questions. First, what are the common health problems of your workers in your workplace? Second, what solutions do you plan to prevent these diseases that likely to spread in your facility? And lastly, do you conduct assistance programs? And to hear the answers for these questions, let's watch this video. Tapos po, di ba po, hindi naman po natin maiwasan yung mga sakit. Tapos, ano po kaya yung mga common na sakit na nakukuha po ng workplace bullying sa barangay? Hindi dito naman kadalasan ng kung sa siguro palaso. Ano naman po yung mga ginagawa niyo po para like, maiwasan po yung gano'n, yung mga gano'ng sakit? Bali, sa gano'n, dito sa tulad dito sa barangay namin, naglalaan kami ng budget para magkaroon kami ng libreng gamot dito sa barangay. May halimbawa, vitamins, supply kami sa ating senior supply bata. Kasama natin siya ngayon sa middle age ba? Pati may vitamins sa atin, sa sipon, sa ubo, allergies, parang sa kami yun ang mga siya. Diba, dito naman sa mga sila. Mga vaccine po, meron. Yes, oo, meron. Pati kasi sa amin mga official, pag nagkaroon ng program yung city health namin, most na tinatawag talaga mga official. Lagi na nakakataon ko natin yung vaccine, pneumonia, binibigay sa akin na privilege para sa mga official. Tapos po, nagko-contact naman po ba kayo ng mga assistant program in terms po sa health po? Oh yes, so, pag-ibig ito niya isa sa pinipilihan natin, pinag-uusapan natin dito sa pag-gawin ngayon, mga pag-contact natin dito ng medical vision. Inaayos na namin yan para may natin sa city o di kaya sa ating provincial na kasi pagdating sa ganyan, kailangan tulungin. So, kung maapunahan mo, kung meron na kung last October, hindi na natin intervention. Yan, sa mga bata, sa ating million gawon, pero may dental service, The barangay captain responses shows that the common health problems are cough, colds, and flu. It is evident that the barangay is proactive in addressing health issues among its workers and residents by providing free vitamins, medicines, vaccines, and planning medical missions. The barangay shows a strong commitment in promoting community health and well-being.
These efforts not only aims to prevent common health problems, but also ensure essential healthcare services, particularly on vulnerable groups such as children and senior citizens. For the observations of our interviews, in housekeeping, the barangay hall is disrecognized with documents not properly stored despite claims of organizations. For material handling, insufficient equipment to carry heavy objects. And for material storage, fire exits are inadequate, using sliding windows instead of proper exits. And for the fire safety, lack of smoke detectors and fire extinguishers due to ongoing constructions and no evaluations by the BFE. And also for the occupational health, commitment to healthcare through planned medical missions. In this slide, I will be discussing the solutions that we are proposing based on the observations that we made from the previous slide. To address the observed issues effectively, the barangay should, first, implement a systematic document management system and conduct regular audits for proper organization. Second, acquire sufficient handling equipment and provide training for safe object handling. Third, improve fire safety by installing proper fire exits, smoke detectors, and fire extinguishers. Fourth, expand healthcare services through planned medical missions. And lastly, maintain cleanliness and safety with regular schedules and staff training. Thank you for taking the time to join us in exploring the crucial aspects of occupational health and safety. We hope this presentation has provided you with valuable insights and practical knowledge that can be applied to ensure a safer working environment. We extend our deepest gratitude to our subject teacher, Engineer Rosemary V. Saavedra, for her guidance and support throughout this project. Special thank you to my group members, Miss Ana Cassandra Flores, Miss Grace Malibiran, and Mr. Jansen Evangelista for their hard work and dedication. We want to acknowledge the Barangay 29, Laulao, Cavite City for their cooperations and their assistance in making this project possible. Lastly, a heartfelt thank you to Barangay Captain Cortes B. Arsena for his invaluable insights and support during our interview. His contributions have greatly enriched our understanding of occupational health and safety practices in the community. As we conclude, remember that safety is a collective responsibility. Let's work together to create a healthier and safer workplaces for everyone. Thank you and stay safe.